Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipe. So, for today's Pacham video po, first time ko po ito, actually na naman, gagawa ako na baked cabbage. So, wala lang, naisip ko lang, kasi minsan, nakakain ako noon sa Piemonte, dun sa amo ko, may nagluto. Tapos, ayun, parang naintriga ako, pero hindi ko naitanong kung paano niya ginawa. So, subukan kong gawin. Ayan po yung cabbage, ganyan lang po yung pagka-slice ko. So, isa't kalahating cabbage na malaki yan. Tapos, lalagyan ko ng mozzarella, grated mozzarella. Tapos, grated cheese. And then, konting asin. And then, bechamel. Ito pong bechamel, yung recipe po nito, mapapanood nyo po sa aking kabilang channel. Doon po sa Red Up. So, hanapin nyo na po. Bechamel, Bechamel. So, parang kung sa Tagalog o sa Bisaya, pa bechamel. So, ano na natin, start na po tayo. Assemble na po tayo. Ito palang bechamel ko, nilabnawan ko para hindi maging toyot yung ating baked cabbage. So, para lang tayo naglalasanya, ito. Cabbage. Tapos mamaya pag tikiman time, pag meron akong ma-discover na pwede pang i-improve, sabihin ko sa inyo. Konting salt kasi malasa na yung cheese din. Ayan. Mozzarella. Dapat talaga yung maging result nito, creamy na gummy. Char. And then yung ating grated cheese, Eden. Yan. And then, bechamel ulit. So, ganito lang po yung layering natin. Tapos, lalagay ulit ng cabbage. Tsaka mozzarella, cheese, and bechamel. Yun lang po. So, tapusin ko lang po ito. Wala naman na po kayong ibang papanoorin. Kundi ganito lang din. Po, may natira po. Tapos, ginawa ko talaga as in bundok-bundok siya. O, diba? Bundok-bundok daw. Tapos, tatapusin ko pa yan. Kasi nga, mamaya, pagka na-oven na yan, siya, bababa. So, ayan po. Ubusin ko na ito ang ating bechamel. Ayan. Ayan. Kunting asin. Puri po itong asin na ito. Kala nyo marami na yan, konti pa lang yan. Kala nyo lang. Mozzarella. Pero ito, pag binake, kailangan talaga pagkatapos nyo i-bake, kainin nyo agad. Kasi mas masarap. Yung kinakain yung maunat-unat yung yung mozzarella. Maunat-unat daw. Minsan, imbento na lang din ako sa mga pinagsasabi ko. Napansin nyo ba yun? Yan. And then, yung ating grated cheese. Sana masarap siya kasi sayang naman yung mozzarella at saka yung bechamel. Fresh milk din yun. Yan po. O, diba? That's it. Tapos, mamaya, i-bake na. Ayan mga lovely people, so dinagdagan ko pa po talaga ng grated cheese. Pinuno ko. O, diba? So, ayan, ito, mainit na po yung oven natin. So, ilalagay na lang natin yung ating prepare na cabbage. So, ayan na po siya. So, siguro mga
20-25 minutes lang, ready na yan siya. Over, 180 degrees Celsius. Ano po? Ayan, mga lovely people. So, more than, 20 minutes. Actually, nasa 30 minutes po siya. O, diba? So, mukhang ready naman na. So, tatanggalin ko na siya sa oven. So, ito mga lovely people, it's tikiman time na. So, tanaw na to. Usay kalaki yan eh, no? So, as you see, very creamy kay siya. Oh. Hey! Diba? Init kinikan on. Sobrang init ito kainin. Actually, same day na sinut ko itong baked cabbage at saka yung fried manok. Yan mga lovely people, tikman natin kung anong result nito. Kaso lang umuusok pa siya. Paano nun ko muna konti. Ha, saglit lang po. Ayun po. O, gaya ito yung sabi ko. Masarap kayo habang mainit pa. Napakaway. Kasi masarap po siya. Uy, try nyo. Yan, di ba? Ang dali lang. Gaya ng sabi ko, bechamel recipe. Check nyo lang po sa Red App ko. Nandun po yun. Hanapin nyo lang. Nakapag-post na po ako nito. Ayun, so. Uy, in fairness, masarap siya mga lovely people. Masarap siyang i-pair sa fried chicken. Kahit hindi na kayo mag-rice. Yun lang, mainit pa. Creamy, sakto lang siya sa, di siya matabang kasi nga gaya ng sabi ko, kunting asin lang nilagay. Tapos, marami kasi tayong nilagay na grated cheese, yung Eden, at saka naglagay din tayong mozzarella. So, ayun. Diba? Pang-alternate sa pasta. Ganun. Super creamy. Nakaka-proud ng recipe na ito. So, paano po mga lovely people? Once again, thank you sa inyong lahat dyan. Gaya lagi ko nang sinasabi, basta thank you po. Sana po matry nyo itong recipe na ito. Pag na-try nyo, sulat nyo na po yung feedback nyo sa comment section. And hanggang sa susunod po, hindi ko na po masyadong hahabaan. Dito lang po sa Cucina di Pichi, the home of Pacham recipes. Thank you for watching. Enjoy cooking. God bless us all. Keep safe, mama.